Matagal na akong listener ng Pinoy Creepypasta. Kahit po nung hindi nyo pa writer si Ma'am Hokage, nakikinig na ako. Gusto ko lang po sanang i-share ang isa sa natatangi kong karanasan. Nung minsang nagtrabaho ako bilang cashier sa 7-Eleven, dito sa Parañaque. Gabi po yun at malakas ang hangin at ulan. May mga customer pa rin naman, pero kakaunti lang. May ilang tambay din, mga hindi bumibili na naghihintay tumigil ang ulan. Matumal ang benta nung araw na yon dahil nga wala masyadong customer. Panay lang ang lampaso namin ng kashift ko nun dahil pinapasok na ng tubig ang store. Naghahalakhakan kami nun. Lugi na naman ang shop, sabi ng kashift kong si Ronel. At least bayad, sabi ko pa. Sa bagay, petiks naman dahil walang customer, sang-ayon ni Ronel. Papabalik na kami nun sa counter nang may tumulak sa pinto. Malakas na pagtulak. Muntik pa kaming tamaan ni Ronel kung hindi lang kami nakailag. Tapos pagtingin namin sa pinto, wala namang tao. Doon na kami nagkatinginan ni Ronel. Pareho kaya kami nang iniisip na baka hangin lang yun. Ang lakas talaga ng hangin no? Nakahinga ako ng maluwag nung sabihin niya yun. Tapos ilang saglit lang, hindi namin namamalayan na may bata na sa loob ng pinto. Mga 10 o 9 years old siguro. Gusgusin, tsaka punit-punit ang damit. Alam mo yung parang itsura ng mga batang hamog na sumisinghot ng rugby? Ganun-ganun. Pumasok yung bata sa pinto. Basang-basa yung katawan ng bata. Tsaka parang iba yung kulay ng katawan niya. Parang matagal nang nakababad sa tubig. Papalabasin ko na sana, pero naawa ako. Hindi rin naman pinalabas ni Ronel, kaya hinayaan ko na lang. Nung tumayo ito sa tapat ng lalagyan ng ice cream, ay pinagmasdan ko yung bata. Nakapwesto ako nun sa counter. Napakaraming itim na tubig sa sahig kung saan siya nakatayo. Tuloy-tuloy na tumutulo galing sa katawan niya. Gusto ko na siyang paalisin dahil mahihirapan na naman kaming mag-map. Pero di ko talaga magawa Hindi rin naman nilalapitan ni Ronel. Sinusubukan ng batang buksan yung ref na puno ng ice cream, pero di niya magawa. Aalis na sana ako sa counter para tulungan ng bata nung mapansin kong puno ng putik yung buong katawan niya. Pagkatapos humarap sa akin yung bata. Lumuluha ng kulay itim na likido. Pagkatapos nun, ang lungkot na tumingin sa akin yung bata. Maya-maya, bigla akong nagulat sa boses ni Ronel. Huy pare, may nakapila na sa'yo. Doon lang ako bumalik sa ulirat. Tapos, bigla na lang nawala yung bata. Pagkalipas ng araw na yon, binalita sa akin ni Ronel na nalunod daw yung isa sa mga kaklose niyang bata. Binibigyan pa naman daw niya ng ice cream yun paminsan-minsan. Doon daw nalunod sa creek malapit sa kinatitirikan ng shop. Nangilabot ako nun. Kaagad ko sinabi kay Ronel, hindi kaya multo niya yung nakita natin? Yung pumasok sa store nung gabi, tapos binubuksan yung ref. Napamura si Ronel. Gago anong sinasabi mo? Wala namang pumasok na bata nun Hinangin lang yung pinto kaya bumukas. Ako po ito, Sir Neb, si Jomari Vasquez. Nang nabasa ko po ang post mo sa YouTube na magbigay ng kwento o mga nakakatakot na eksena sa 7-Eleven, naisip ko po agad na ikwento itong storya ko. Hindi po ito paranormal, pero sana po maisama. 2:58 ng madaling araw, naisip kong mag 7-Eleven.
dahil nakaramdam ako ng biglang pagkagutom. Nakatira ako sa Tatalon, kaya ang mga dadaanan ko po ay eskinita bago makalabas sa mismong BC Road, malapit sa La Funeraria Paz. Bago pa man ako makalabas ng kalsada, may nakita akong lalaking nakaitim na hoodie. Parang may inaabangan o inaantay ito. Tinitignan din ako ng masama. Pero dahil sa gutom ako, nilagpasan at di ko na lang pinansin yung lalaki. Naaninag ko yung bulto ng may kalakihang katawan na nakaitim na hoodie, kaya medyo kinabahan na ako. Pero napagpasyaan ko pa rin na umuwi na, dahil nabili ko na yung Slurpee at donut na palaging binibili ko sa nasabing convenience store. Pero bago pa man ako makalabas ng 7-Eleven, nakita ko ang isang bagay na hindi ko malilimutan. Pagtingin ko sa labas, yung lalaking naka-black hoodie ay may sinasaksak. Parang baboy lang ang sinasaksak niya dahil sa dami ng mga pag-indayog ng saksak dun sa biktima. Pagkatapos nun, mabilis na tumakbo ito na parang hindi magpapahuli. Natulala at napanganga ako dahil sa pagkabigla at pagkahilakbot. Nang makabalik na ako sa aking wisyo, tinignan ko ang biktimang sinaksak. Nagulat at nanlaki ang mga mata ko. Dahil yung taong biktima ay ang matalik kong kaibigan. Napag-alaman ng mga pulis na ang ugat ng karumal-dumal na pangyayari ay dahil sa selos nito. Dahil daw yung ex niya kasintahan na ng kaibigan ko ngayon. Hindi matanggap ng lalaking naka-hoodie na hiwalay na sila ng babae. Kaya nagawa niya yung krimeng yun. Sa loob-loob ko, hindi ko pa rin maalis ang panghihinayang. Kung alam ko lang, sana may nagawa ako. Sana buhay pa yung kaibigan ko. Magandang gabi po sa lahat, lalong-lalo na sa mga kapasta. Gusto ko lang din po sanang magbahagi ng true to life story ko. Kaso po hindi ako marunong magkwento at baka hindi po nakakatakot. Huwag niyo po sana akong i-judge matapos mapakinggan ang kwentong ito. Hindi po ako gumagamit ng kahit anong klaseng ipinagbabawal na gamot. Nangyari po ang kwentong ito habang bumibili ako sa 7-Eleven sa may BGC. Isa po ako sa mga customer nun. Mahaba ang pila. Nagtataka po ako kasi hindi gumagalaw. May matanda po kasi sa harap ng cashier. Tapos nagagalit na yung mga nasa pila. "Ate, mabagal pa ba yan? Kami na, next oh. Matatapos na lunch break namin." "Saglit lang po, ma'am sir." Magalang pa na sabi ng cashier. "Ia-assist ko lang po si tatay." Tukoy nito sa matandang uugod-ugod na nasa unahan ng pila. "Hala, si ate. Wala namang matanda dyan." Sabi nung isa sa mga nakapila kanina. "Bastos ni ate girl, bakla. Mukha ka raw matanda." Natawa ako bigla nang marinig ko yun. Tinignan ko ang cashier. Nakita kong nanlaki ang mga mata niya. Nanginginig yung mga kamay niya. Hanggang sa tuluyan na siyang umiyak. "May matanda po dito oh." Turo pa nito sa matandang nasa harapan ko. Tinignan ko lang yung mga nasa kabilang pila. May pagtataka sa kanilang mga muka. Narinig ko pa yung isang babae na kinausap yung kasama niya. Nababaliw na yata si ate. Bulong pa nito. Tinignan ko yung babae. Hindi pa rin tumitigil sa pag-iyak. Hinintay kong umalis ang matanda bago ako lumapit. Inabot ko sa kanya ang siopaw at tubig na bibilhin ko. "Huwag ka mag-alala ate. Nakita ko rin yung matanda." Pagpapagaan ko sa loob niya.
Kumunot yung noo niya bago nagsalita. Ibig mo po sabihin, nakita niyo rin po ang itsura? Hindi. Bakit? Ano bang itsura? Tanong ko. Nag-iba po yung itsura nung lumapit sa akin eh. Parang halimaw. Tinubuan po ng sungay eh. Pagkasabi niya nun, nakita ko sa gilid ng mga mata ko ang nakangiting mukha ng matanda. Nakangisi sa akin. Parang ngiti ng mga tambay na nantitrip sa taong dumadaan. Napa-sign of the cross ako. Pagkatapos nun, mabilis akong lumabas ng 7-Eleven at panay ang linga sa paligid. Baka kasi mamaya, sinusundan pala ako ng demonyong matanda. Good evening, Sir Neb. Ako nga pala si Josh, taga Kidapawan City. Slight intro lang po, connected dun sa ikukwento ko sa inyo. Mahilig na talaga ako sa mga kwentong takutan, pero hindi tungkol sa mga aswang o multo, kundi tungkol sa mga nangyayaring krimen sa paligid. Ang mga kwentong maaaring mangyari sa atin sa totoong buhay anumang oras. At mas lalo akong nahilig sa mga kwentong ganyan nang nakita ko ang isa sa mga stories mo na Tales of Suspense, mall horror stories, na kung saan mga killer, hold-upper o home invaders ang antagonist ng kwento. Mula nun palagi na ako nakasubaybay sa mga uploads mo. At sa sobrang hilig ko, hindi ko inaasahan na may mangyayari din palang ganoon sa akin. Balik tayo sa kwento. Last year lang to nangyari. Gabi ng April 2019. Mga bandang alas 12 nun, magta-time out na ako sa pinagtatrabahuan kong 7-Eleven sa aming bayan. Tiyempong dumating ang barkada kong si Weng. Niyaya niya akong mag-inuman muna sa kanilang bahay. Total hindi pa naman ako inaantok, kaya pumayag naman ako at bumili kami ng ilang boteng beer at pulutan. Habang nagbabayad, may napansin yung kabarkada ko. Sabi niya, "Pre, napapansin mo ba yung 3 lalaki sa labas? Ang sasamang tumingin. Parang ang laki ng kasalanan natin sa kanila." Tinignan ko ang mga lalaki at bigla akong kinabahan dahil natakot ako sa mga itsura nila. Yung isa medyo pandak pero malaki ang katawan. At ang dalawa naman ay katamtaman lang ang taas at malalaki din ang katawan. Parang mga mato ng mga lalaking yon. Sobrang nakakatakot ang presensya nila. Yung tipong parang si Dindo Arroyo sa mga action movies noon, na kung makatingin napakatalas at nakakatakot. Sabi ko, wag mo na silang pansinin. Baka bakla lang yan, kasi ang samang makatitig. Sabay kaming nagtawanan at lumabas na. Sa paglabas namin, ay tuloy pa rin ang pagtingin nila sa amin. Mas lalo pa akong kinabahan nung biglang nagpakawala sa amin ng malademonyong ngiti ang isa sa mga lalaki. Kaya minadali kong paandarin ang aking motor para makauwi na. Habang nagmamaneho pa uwi, may napansin yung barkada kong parang may sasakyang sumusunod sa amin. Medyo creepy na, kaya mas minabuti kong pabilisin na ang pagmamaneho. Nung makarating kami sa subdivision namin, doon lang kami nakampante at nawalan ng kaba. Dahil ilang metro na lang ang layo papunta sa bahay ng barkada ko. Patuloy pa rin ako sa pagdrive hanggang sa nakarating kami sa tapat ng basketball court. Dahil medyo one way at masikip ang daan, dinahan-dahan ko ang pagmamaneho. Nang biglang may napakaliwanag na ilaw na sumulpot mula sa likuran namin. Sa sobrang liwanag, nalaman namin agad na headlights yun ng sasakyan. At nang dahan-dahan namin tignan, laking gulat namin nung makita namin yung sasakyan na kani-kanina lang nakasunod sa amin. Ito'y isang puting Hilux. At mas lalo pa kaming nagimbal nung bumaba yung bintana. At doon nakita namin na hindi bababa sa 5 ang sakay nun. At ang 3 doon ay yung mga lalaking nasa 7-Eleven kanina. Habang ang isa naman
ay nakangiting nagtutok ng baril sa amin. Hindi namin alam kung anong pakay nila sa amin, kaya sa sobrang takot, hinarurot ko yung motor. Linawin ko lang po, yung subdivision na yon, napakaraming palikuliko na parang maze sa larong Pac-Man. Nagpalikuliko ako kahit saan at nilibot ang dating ruta namin. Dahil sa madilim ang paligid, pinatay ko ang headlight ng motor ko para hindi nila mamalayan kung saan kami dumiretso. Nung makarating kami sa medyo liblib na part ng subdivision, pinatay ko ang makina ng motor at tinignan kung saan pumunta ang sasakyan. Nakita namin sa di kalayuan na huminto ito at bumaba ang dalawang sakay. Nagpalinga-linga sila sa paligid. Sa sobrang takot, halos mabingi ako sa kabog ng sarili kong dibdib. Kaya nagpatuloy lang kami sa pagtago. Ilang sandali ang lumipas, umalis din ang sasakyan. Kaya medyo nakampante na kami. Malaki ang pasasalamat ko sa Panginoon at hindi kami tuluyang naabutan ng masasamang loob na yon. Dahil sa totoo lang, wala akong ideya kung ano bang balak nilang gawin sa amin kung sakaling nakita nila kami. Batiin lagi ang kahit sinong customer. Yun agad ang paalala sa amin ni Manong Elmer nung unang beses akong pumasok sa 7-Eleven sa may Pedro Hill. Hassle naman masyado. May pagbati pang nalalaman. Makikita ba naman namin lahat ng customer na papasok? Sabi ko pa sa isa kong kasama na nauna na sa akin ng ilang buwan. Sumunod ka na lang kung ayaw mong may mangyaring masama sa'yo. OA mo naman. Di lang babati, may mangyayari ng masama. Tatawa-tawa ko pang sabi. Sino ba namang tanga ang maniniwala sa ganun? Ano kami, Jollibee? Kailangan batiin lagi ang mga tao kahit makiki-CR lang. Bahala ka nga kung ayaw mong maniwala. Basta winarningan na kita ah. Pabiro ko pang inulit ang sinabi niya. May mga pumasok ng tao sa shop. Pero bihira lang ang batiin ko ng good morning nung araw na yon. Bumabati lang ako kapag tinitignan ako ng masama ni Manong Elmer at nakikita kong sumisimangot yung kasama ko. Tigas talaga ng ulo mo no? Nakakapagod kayang bumati. Takang-taka nga ako kasi ang sipag mo eh. Ganun talaga. Ayaw kong may mangyari sa aking masama. Pagkatapos nung araw na yon, sumakit ng sobra ang tiyan ko. Ilang ulit akong nagpabalik-balik sa CR. Pagpasok ko kinaumagahan, nakangisi akong sinalubong nung kasama ko. Parang hinang-hina ka yata. Nagtai ka no? Tigas kasi ng ulo mo eh. Paano kaya nalaman ng tarantadong to na nagtai ako? Eh di ko naman sinabi sa kanya. Tsaka hindi naman kami nagsabay kumain kahapon. Huwag ka mag-alala. Ganyan din ako nung una. Nagtai rin ako. Coincidence lang naman siguro yun. Kontra ko pa. Ilang beses ko pang sinubukan gawin ang hindi pagbati sa mga customer. Dahil di naman talaga ako naniniwala sa mga puwersang hindi nakikita ng mga mata. Kapag bumabati ako, walang nangyayaring masama sa loob ng buong araw. Kahit bad news wala akong natatanggap. Kapag naman hindi ako bumabati, palagi akong napapahamak. Hindi ko maipaliwanag. Hindi ko na maisip na coincidence yun. Kaya naman lagi na akong bumabati sa mga customer mula nun. Nung huling beses kasi akong hindi bumati, muntik na akong masagasaan ng truck. Tinapos ko lang ang kontrata ko nun. Tapos umalis na rin ako. Nasa labas ako nun ng pinto nung mapansin ko ang isang lumang puno. Parang balete, maugat at malaki ang sanga. Pinati ko yung puno sa huling pagkakataon. Pagpapakita na rin ng respeto sa mga puwersang hindi nakikita ng normal kong mga mata.
Gusto ko lang po sanang i-share tong karanasan ko sa inyo, Sir Neb. Pinapakinggan ko po ang mga story nyo tuwing break time namin. Sana po magustuhan nyo itong kukwento ko. Nangyari po ang kwentong ito around 2013 sa isang 7-Eleven sa Taguig. Ako lang po at ang guard ang naka-duty nung gabi. Puno ng customer ang lahat ng table, kaya hindi na nakakapasok ang mga tambay. Tapos napansin kong lahat naman ng nakaupo sa table, walang mga order. Nakakainis lang kasi yung mga bumibili na gustong tumambay hindi nagtatagal dahil nga okupado ng mga customer na nakiki-aircon lang naman. Ilang oras pa ang lumipas nun at wala nang pumapasok sa shop. Takang-taka ako dahil dayuhin naman talaga kami ng tao, lalo pa kapag ganitong madaling araw. Nandun pa rin sa kanya-kanyang table ang mga taong kanina pa nagpapalamig. Nilapitan ako ni Kuyang Guard. "Sir, wala ba kayong napapansin?" "Po?" Nagtataka kong tanong. "Ano pong meron, kuya?" "Sir, kanina pa po kasi ang mga customer dito. Hindi pa po nagsisimula yung shift nyo, nakaupo na sila. Wala pa ring umaalis sa kanila kahit isa." "Kuya naman, nagpapa-aircon lang yung mga yan. Tsaka baka hindi pa po dumarating yung mga hinihintay nila." 6 hours na ang nakakalipas, wala man lang umaalis. "Tsaka sir, huwag kayong matatakot ha." Pagkatapos ay lumapit siya sa akin at bumulong. Hindi po ata tao yung mga nandito ngayon. Nakayapak lang silang lahat eh. Pagkasabi nun ni Kuyang Guard, naramdaman kong gumapang ang kilabot sa buo kong katawan. Nagtaasa ng mga balahibo ko sa batok at naging triple ang lamig sa loob. Pumikit ako. Inisip ko na lang, sana wala ng tao sa loob. Pagmulat ko, wala na si Kuyang Guard. At lalo akong kinilabutan sa nakita ko. Punong-puno kasi ng tao sa store. Tinignan ko yung mga paa nila. Nakayapak nga silang lahat. Pumikit ako ulit. Paulit-ulit akong nagdasal. Pagmulat ko, wala na yung mga tao. Pumasok ang kauna-unahang customer. Pamilyar ang muka, kaya nakahinga ako ng maluwag. "Kuya, wala yata si Manong Guard ah." Bati nito sa akin. "Baka nagyuyo silang sa labas." "Wala eh, makikisindi nga sana ako." Sabi pa nito. Doon ako ulit kinabahan. Naisip ko, may guard ba talaga naka-duty noong gabing yun? Ilang araw ko pa malalaman na mahigit 1 week na pala kaming walang guard. Sinabi rin ng bago kong ka-duty na baka yung nakita ko raw ay mga multong pinunta rito ng mga nagpapagpag. Sira ulo kasi mga tao no? Gawin ba namang pagpag-stop itong 7-Eleven?